Alam nyo ba mga kaibigan, ay mayroong karumal-dumal na pangyayari sa bayan ng Baguio na kung saan 3 tao ang pinaslang sa kilalang hotel ng Baguio City. Nang dahil sa wife swap ay nauwi sa malagim na kamatayan ang sinapit ng 3 taong ito. Ano at paano ito nangyari? Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, ay baka pwedeng papalo naman po ako. At padami na rin po ang aking YouTube channel ng Halo Halo PH. Maraming salamat po mga kaibigan. Sa isang lugar ng Baguio City ay mayroong mag-asawang naninira na ang pangalan ay Dino at Maricar Soriano na mahigit 10 taon nang mag-asawa at may isang anak na nagngangalang Gino. Sila'y masaya tahimik na namumuhay kasama ang kanilang anak na walang pinoproblema ang suliranin sa gastusin sa pang-araw-araw sapagkat parehong may trabaho ang mag-asawa na isang logistic worker si Dino habang si Maricar naman ay isang call center agent at mayroong mga paupahan habang ang kanilang anak ay pinapaalagaan sa ina ni Maricar. Sa tuwing may oras ang mag-asawa ay pinapasyal nila ang kanilang anak, kumakain sa labas at namimili ng mga pangangailangan ng bata. Ngunit sa paglipas ng mga araw noong December 2015 ay may mga pagbabago sa pagsasama ng mag-asawa. Naging malamig ang pakikitungo ni Maricar kay Dino. Dahil ayon kay Maricar ay nababagot na siya sa araw-araw ng kanilang pagsasama na paulit-ulit lamang ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Papasok sa trabaho, uuwi at magsisilbi sa kanyang pamilya. Nais naman daw niyang maranasan ang mga kakaibang bagay na may masayang pakipagsabalaran. Isang araw habang si Maricar ay nagpapahinga sa kanilang bahay, siya ay gumamit ng kanyang cellphone upang maibsan ang pagkabagot ng kanyang nararamdaman. Ay nagsimula siyang tumuklas ng mga kakaibang bagay hanggang siya ay mapadpad sa isang private page at makapasok dito. Ang page na ito ay para sa mga magpartner o mag-asawang open-minded na may kakaibang mga ginagawa. Sa pananatili niya dito ay siya ay nalaswaan sa mga nakikita at nababasa niya sa mga kwento ng mga naka-experience na sa tinatawag na wife swap na kung saan ang dalawang magpartner ay magpapalitan ng asawa sa loob ng isang kwarto habang ginagawa ang hindi kaaya-ayang gawain. Noong una ito hindi niya na lamang binigyan pansin, ngunit kalaunay nagkaroon na rin siya ng interest dito dahil sa mga nababasa niya mga kakaibang karanasan na mag-asawa na animoy gusto niya rin maranasan ang ideyang ito kasama si Dino. Kahit sinabi ni Maricar sa kanyang asawa ang ideyang ito, ngunit ito'y labis na ikinagalit ni Dino na kailanman hindi niya makakaya magawa ang kabastusang ito. Dahil sa pangyayaring ito ay mas lalong nanlamig ang pagsasama ni Dino at Maricar. Halos hindi na sila nag-uusap at nagpapansinan. Dahil sa ayaw ni Dino na tuluyang masira ang kanilang pamilya ay nagpasya na lamang ito na sumangayon sa gusto ni Maricar. Labagman sa kanyang kalooban ay kailangan niya itong gawin upang hindi tuluyang masira ang kanilang pamilya. Nagsimula na ang pakikipag-usap ni Maricar sa isang private message hanggang sasagutin sila na mag-asawang taga La Union na nagngangalang Ramon at Ella Abasolo na kapwa na sa tamang edad na may maayos na pamumuhay at nais din daw nilang masubukan ang pakipagpalitan ng asawa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa pagpapalitan ng kanilang impormasyon hanggang sa lumipas ang isang linggo ay nagkasundo na sila magkita sa isang kilalang hotel ng Baguio City. At noong February 2016 ng Sabado ng gabi ay nakatakda ang kanilang pagkita habang patungo na sakay ng jeep ay paulit-ulit na tinitignan ni Dino ang kanyang asawa na nagtatalo ang kanyang isip na huwag na lamang tumuloy at pilitin si Maricar na umuwi na lamang ng kanilang bahay. Ngunit paniguradong dito na rin matatapos ang kanilang pagsasama kung gagawin niya ito. Habang tinitigan niya si Maricar ay nakikita niya pa na ito'y napapangiti at excited sa mga maaaring mangyari sa gabing iyon habang siya naman ay kinakabahan at nananalangin na sana ay may isang pangyayaring maganap upang hindi sila matuloy. Pagdating sa pinagkasundoang lugar ay kaagad na pumasok sila ng hotel at nagtungo sa kwarto na sinabi na mag-asawang Abasolo. Sa loob ng kwarto ay nakaupo sa kama si Ramon habang si Ella ay tumatagay naman ng wine. Ang silid ay napuno ng katahimikan na nagkaroon ng pakiramdaman. At di nagtagal, si Ramon ay nagsalita na ito na may binigyan pansin ni Maricar hanggang sa nagtatawanan na silang dalawa. Hanggang sa dumating na sa puntong ang kanyang asawa ay nakikita niyang isinasayaw na ng ibang lalaki. Habang si Dino ay tahimik lamang na nakatingin kay Maricar na maririnig ang isang malamig, manipis at malambing na boses na nagmumula kay Maricar na nais na magwala ni Dino sa galit. Ngunit siya tinignan ni Maricar na animoy pinaparating sa kanya na gawin ni Dino ang kanilang napag-usapan. Kaya't si Dino ay binaling na lamang kay Ella ang sakit na kanyang nararamdaman at ginawa na lamang ang nais ng kanyang asawa. Napuno
ito ang silid ng pag-ungol ng kanilang mga boses. Umaga na nang matapos ang pangyayari at sila'y nagpaalam na sa isa't isa na parang walang nangyari. Si Dino naman at Maricar ay tahimik na naglalakad kahit pa sa loob ng sasakyan sila hindi nagpapansinan. Ilang araw ang lumipas sa kanilang pagsasama sa loob ng bahay ay tila mayroong parating distansya sa kanila ni Dino at Maricar na tila sila'y mahihiyaan sa isa't isa na kahit sa pagkain man ay hindi na gaya ng dati at kahit na magkatabi sa pagtulog ay mayroong space sa kanilang pagitan. Sa tuwing nakita ni Dino ang kanyang asawa ay palagi niya naaalala ang ginagawa sa kanya ni Ramon habang si Maricar ay nag-i-enjoy sa mga oras na yun. Isang araw ay kinausap ni Dino si Maricar na tama na ang nangyaring yun at dapat hindi na ito maulit pa kailanman para sa kanilang pamilya lalong-lalo sa kanilang anak na si Gio. Ngunit si Maricar ay tumango lamang na animoy napilitan lamang na sumagot. Sa pagkaalam ni Dino na okay ng lahat dahil sa kanilang pag-uusap ay naging maayos na ang pag-iisip ni Dino. Ngunit kahit sila ay nagpapansin na ni Maricar ay mayroon napansin si Dino na palagi ang late na kung umuwi sa Maricar galing sa kanyang trabaho na ngayon lang ito nangyari. Na ito'y pinansin ni Dino. Ang sagot lamang sa kanya ni Maricar na kumakain sila ng kanyang mga trabaho sa labas bago umuwi. Minsan naman ay nagkaroon ng OT sa kanyang trabaho at namamasyal sila ng kanyang katrabaho bago umuwi. Na ito na may pinagdudaan ni Dino. Isang araw, April 25, 2016, nang mapadaan si Dino sa pinapasukan ni Maricar na ang kanyang asawa ay lumabas at sumakay ng taxi na ito'y kaagad na sinundan ni Dino. Ang taxi ay huminto sa tapat ng hotel at pumasok si Maricar. Dito nga ay agad naman itong sinundan ni Dino ng palihim. Nang kwartong pinasukan ni Maricar ay pinakiramdaman at pinakinggan ni Dino na mula sa labas ng kwarto ay marinig ang boses ng isang lalaki at ng dalawang babae. Agad naman na nilabas ni Dino ang isang patalim na kanyang ginagamit sa trabaho at kinatok ang pintuan ng kwarto. Maya't maya ay bumukas ito at lumabas ang isang lalaki na walang pangintaas na damit at nakabalot lamang ng tawel ang ibaba neto. Sa pagbukas ng pinto ay agad na sinunggaban ni Dino ng saksak ang lalaki at pinagsasaksak ang mga kasama neto kahit pa ang kanyang asawa. Pagkatapos ng pangyayari ay kaagad na umalis si Dino. April 26, 2016 ng umaga ay napuno ng takot ang nasabing hotel na natagpuan ang 3 taong wala ng buhay na may mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Sa pag-iimbestiga ng kapulisan, ang pintuan ay walang bakas na ito ay pinilit pasukin. Ang 3 biktima ay kinilala sa Ramon Abasolo, Ella Abasolo na mag-asawang nakatira sa La Union at Maricar Soriano. Ang staff ng hotel ay sinubukan daw nilang katukin ang kwarto upang kamustahin ang nasa loob dahil walang bakas ng ingay na maririnig. Ngunit sa ilang subok nilang itong katukin ay walang sumasagot kahit nagpasya silang gumamit ng duplicate na susi ng kwarto. Sa pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanila ang mga dugo at 3 taong wala ng buhay. Sa pag-review ng kapulisan sa CCTV ay makita ang isang lalaki na kumatok at sa pagbukas ng pintuan ay agad itong pumasok at hindi na alam ang mga sumunod pang nangyari sa loob ng kwarto. Ilang minuto ang lumipas ay makita ang lalaki na lumabas ng kwarto at umalis. Ayon pa sa mga witness na nasa katabing kwarto ng pinangyarihan ng gabi daw na iyon ay may mga sumisigaw ngunit ito hindi nila pinansin na inakala lamang nila na nagkaasiyahan lamang at pagkatapos ng sigawan ay biglaan na lamang daw tumahimik ang kwarto. Agad na nagtungo ang kapulisan sa bahay ni Maricar ngunit ang asawa niyang si Dino ay hindi pa daw umuwi. Sabi ng ina ni Maricar na naiwan lamang sa kanya ang kanyang apo na si Gino. Kaya't naging first of interest ng kapulisan ang asawa ni Maricar na si Dino Soriano. Ilang linggo ang lumipas ay sumuko na rin si Dino sa kapulisan noong May 2016. Naharap si Dino sa patong-patong na kaso sa loob ng korte ay inamin at ikinuwento niya ang buong pangyayari. Sa ilang buwang paglilitis ay natulan si Dino ng guilty na 10 taong pagkakakulong sa halip na panghabang buhay na pagkakabilanggo. At noong taong 2022 ay nakalaya si Dino dahil sa GCTA o ang Good Conduct Time Allowance. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Dino bilang isang mekaniko na kasama niya namumuhay ng tahimik ang kanyang anak na si Gio.